At ayan mga ka-crypto, mainit na naman po ang usapin dito sa mundo ng cryptocurrency. At meron po tayo kasing isang particular na batas na kailangan pong tutukan ng bawat XRP holder. At yan po ay walang iba kundi ang Clarity Act. Marami po ang nagtatanong kung bakit ito ang pinaka-pinag-uusapan ngayon ng mga eksperto. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang naging mga pahayag ni Senator Cynthia Lummis tungkol sa batas na ito at kung bakit ito ay maituturing na isang malaking factor para sa kinabukasan ng digital assets sa Amerika. Ang crypto commentator po na si X-Finance Bull ay nagbahagi ng kanyang pananaw at ayon po sa kanya, ang paraan ng pagpresenta ni Senator Lummis sa batas na ito ay hindi gaya ng mga karaniwang regulatory measures na nakikita natin dati. Hindi ito simpleng update lang. Ito ay isang statement na may malalim na implikasyon. Kaya naman, sa video na ito ay aalamin natin ang mga detalye kung bakit ito ang tinatawag na landmark proposal at kung paano nito maaring baguhin ang takbo ni XRP sa market. At simulan natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba kakaiba ang paraan ng pagpresenta ni Senator Lummis sa Clarity Act. Karaniwan ang mga lawmakers ay gumagawa ng paraan para paliitin ang sakop ng isang batas para mabawasan ang mga sumasalungat o political resistance. Gusto nilang magmukhang routine lang o maliit na pagbabago para madaling maipasa. Pero si Senator Lummis, iba ang kanyang approach. Sa halip na sabihing ito ay isang maliit na adjustment, iprinisenta niya ang Clarity Act bilang isang desisyong magtatakda ng kinabukasan ng Amerika sa global finance. Sa aking pananaw, ang ganitong klaseng messaging ay nagpapakita ng matinding kumpiyansa. Kapag ang isang leader gaya po ni Senator Lummis ay nagsabi na ang isang batas ang magdidesisyon kung tayo ay magiging leader o maiiwanan pagdating sa financial infrastructure, ibig sabihin ay seryoso po siya rito. Hindi ito pang display lamang na batas. Kaya para sa akin, ang ganitong tapang sa pagpresenta ng batas ay isang magandang sinyales. Ipinapakita nito na handa siyang ipaglaban ito hanggang sa dulo. Hindi ito incremental. Ito ay isang game changer. Ibang klase ang tiwala na nakikita natin dito at iyan ang dahilan kung bakit mas malaki ang posibilidad na magtagumpay ito sa legislative process. Ngayon ay paano naman makakaapekto ang Clarity Act sa pagiging leader ng US sa infrastructure, sa financial infrastructure? Ang sabi ni X-Finance Bull, ang mga elected officials ay naglalaan lamang ng ganitong klaseng high level na messaging para sa mga batas na tingin nila ay magiging bahagi ng kanilang legislative legacy. Ang Clarity Act ay hindi lang tungkol sa crypto. Ito ay tungkol sa kung sino ang hahawak ng next generation ng financial systems. Ang pagpili ng Amerika kung susulong sila o mapag-iiwanan ay nasa kamay na ng mga batas na gaya nito. Ngayon sa aking opinion, nakikita ko rito ang isang malinaw na strategy. Ang pag-frame sa batas bilang isang choice ay isang epektibong paraan para makuha ang atensyon ng publiko at ng iba pang mambabatas. Kung titingnan natin ang pagbuo ng isang matibay na regulatory environment ay parang paglalatag ng pundasyon para sa isang skyscraper. Kapag maayos ang pundasyon, kahit anong bigat ng gusali ang ilagay mo, hindi ito guguho. Ito ang sinusubukang gawin ng Clarity Act. Para sa akin, ang pag-prioritize sa ganitong uri ng infrastructure ay ang tamang direksyon kung gusto ng US na manatiling relevant sa mundo ng finance. Ngayon ay bakit pabor kay XRP ang pagbabago sa financial landscape?
dito na papasok ang koneksyon kay XRP. Sinasabi ng commentator na si XRP ay original na binuo sa United States, mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Ang pangunahing gamit nito ay bilang isang cross-border settlement. Kung magkakaroon tayo ng isang malinaw na regulatory framework sa Amerika na sumusuporta sa digital asset infrastructure, natural lang na ang mga proyektong nakatutok sa pagpapadali ng bayaran o payment ay makikinabang ng malaki. Sa aking opinion, ito ang nakikita kong malaking opportunity. Isipin ninyo mga kakripto, si XRP ay matagal na rin ginagamit pero parang palaging nakabreak dahil sa kawalan ng malinaw na batas. Ngayon kung magkakaroon tayo ng green light sa pamamagitan ng Clarity Act, parang aalisin na ang mga hadlang sa kalsada. Si XRP ay binuo para sa ganitong klaseng trabaho. Yan ay ang mabilis at murang pag-settle ng transaction. Kaya sa tingin ko kung may mga settlement networks na unang makikinabang, si XRP ay nasa itaas ng listahang iyan dahil sa kanyang proven track record. Ito ay hindi lamang po basta hype. Ito ay utility na matagal nang naghihintay ng tamang kapaligiran o environment para mag-scale. Ano naman ang relasyon ng Clarity Act sa pagbuo ng makabagong financial infrastructure? Ang pagbabagong hatid ng batas na ito ay inihalin tulad sa pagpapatayo ng mga pangunahing financial infrastructure. Kung ang mga kalsada at tulay ng finance ay maisasaayos, ang mga settlement networks ang magiging unang makakadaan at makikinabang. Sinasabi na ang approach ni Senator Lummis ay hindi lamang political messaging, kundi isang paraan para ipakita ang strategic positioning para sa mga asset na gaya ni XRP. Sa aking opinyon, ang batas na ito ay parang paglalagay ng infrastructure sa isang lugar na dati ay wala pang kalsada. Kung ang Amerika ay magiging sentro ng digital asset regulation, ang mga assets na may totoong silbi gaya ng XRP ang magiging backbone ng bagong sistema. Hindi ito nangangahulugan na magiging overnight success agad, pero ang strategic positioning na binabanggit ng commentator ay napaka-importante. Ibig sabihin ang mga institution ay naghahanda na. Para sa akin, ang ganitong klaseng batas ang nagbibigay ng certainty na kinakailangan ng malalaking players para pumasok ng tuluyan. Hindi lang ito tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa adoption at pag-integrate ng XRP sa mismong sistema ng Amerika. Ano naman ang susunod na mga hakbang para sa digital asset regulation sa Amerika? At ayan, ang Clarity Act ang tinitignan bilang isang historically significant na piraso ng batas. Ang pananaw po ni Senator Lummis dito ay nagpapakita na ang direksyon ng US ay patungo sa isang mas malinaw at structured na hinaharap. Habang hinihintay po natin ang pag-usad nito, ang mahalaga ay makita natin ang commitment ng mga mambabatas sa buong legislative process. At sa kabuuan, ang mensahe po rito ay malinaw. Ang mga supporters ng Clarity Act ay naniniwala na ito ang magiging blueprint para sa lahat. Para sa akin, ang mahalaga ay hindi lang kung kailan ito maipapasa, kundi kung paano ito ipapatupad. Ang strategic positioning ay hindi lang para sa mga politiko, kundi para na rin sa lahat ng mga involved sa ecosystem. Si XRP ay nasa magandang posisyon. Handa na ang technology at ngayon mukhang inihahanda na rin ang kapaligiran o environment. Yan ang kailangan nating bantayan sa mga susunod na linggo at buwan. Ang pagbabago ay dahan-dahan, pero sa pagkakataong ito, mukhang ito ay dire-diretso na. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto.
Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.